Binasa natin na to, ito yung tinatawag na visitation. Visitation ni Nang Maria sa kanyang pinsan si Elizabeth. Makikita nyo dito, yung dasal natin na Hail Mary, yung second part ng unang hati, yung sabi, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb." So, ibig sabihin, pagka titignan natin to, biblical pala yung dinadasal natin kay Inang Maria, no? Galing pala sa Bible yun. At sinabi ito ni Elizabeth nang siya ay puspos ng Espiritu Santo. So kung titignan din natin na pinuntahan ni Maria si Elizabeth, hindi po magkapit-bahay yun, ha? Hindi yun, kunyari bahay nila Elaine at saka bahay nila Frida, hindi po ganun kalapit lang yun. Ang bahay po ni Elizabeth ay sa Ain Kerem. Kung titignan niyo po sa mapa, titignan ko sa Google Maps, kahapon sabi ko, gano'ng kalayo ito? 130 kilometers. Alam niyo gano'ng kalayo 130 kilometers? Mula po dito, sa kinatatayuan natin, hanggang Tarlac. Wala namang Grab, wala namang Move It nun, wala namang taxi, walang bus. So, paano biyahe, lakad? Tapos, sakay sa donkey, 130 kilometers. Ang lugar na yon, nabigyan kami ng pagkakataon na makarating doon. Disyerto yung lugar na yun, pero yung disyerto niya, hindi yung naiisip natin disyerto na puro buhangin. Hindi po ganun, puro bato. Napakabato. Wala namang sementadong kalye nung araw. Tapos, lakad ka ng ganun kalayo. Anong punto ko? Ang punto ko dito ay, kaya nagpunta si Inang Maria doon, kasi tutulog siya sa pinsan niya. Ano ibig sabihin nito? Intentional yung kanyang pagtulong. Meron siyang pakay kaya siya pupunta doon. Pero paano niya nalaman na may pangangailangan si Elizabeth? Wala namang wifi, wala namang messenger, wala namang WhatsApp, wala namang Viber. So, Holy Spirit yung gumagalaw sa buhay ni Inang Maria. Tapos, nung nandun na siya kay Elizabeth, nung binati niya si Elizabeth, nagtatatanong si Juan sa tiyan ni Elizabeth. Ano ibig sabihin ito? Kasi, nung nagsalita si Inang Maria, napuno si Elizabeth ng banal na spirito. Nabanggit niya yung dasal na dinadasal natin. Pati yung si Juan, na nasa sinapupunan pa lang, na-recognize ang presensya ng ating Panginoon. Okay, punta tayo sa buhay natin ngayon. 2 punto lang. Una-una, pag tayo ba'y tumutulong, eto kamag-anak to. So, ibig sabihin tayo may mga kamag-anak din. May pangangailangan. Binigyan niya ba ng pera? Hindi, di ba? Yung pagtulong, hindi naman tungkol sa pera lang. Pero pumunta siya doon para tulungan dahil nahirapan magbuntis ang isang lagpas na sa edad ng pagbubuntis. Matanda na si Elizabeth nung nagbuntis. Tinulungan niya kasi nahirapan. Isang buntis, tumutulong sa kapwa buntis. Madali ba yun? Buntis ka, imagine mo, ikaw lalakad ka ng mula dito hanggang Tarlac para lang tumulong sa isang nangangailangan. Intentional, di ba? Tayo ba pag tumutulong intentional? O pagka nakita natin kamag-anak natin, medyo naiinis pa tayo. Pangalawang punto, pag tayo ba pumupunta sa isang lugar, o kaya kahit dito, sa trabaho natin, kasi itong trabaho natin, ito ay second home natin. Kung gaano katagal tayo namamalagi sa bahay natin, gano'n din katagal tayo namamalagi sa trabaho. Gano'n katagal din tayo dito. Pagka may kausap kayo, ramdam ba nila ang presensya ng Banal na Espiritu? Dala-dala ba natin si Jesus? Hindi man natin kayang dali sa sinupupunan natin, pero nasa puso natin. Ramdam ba ng pamilya natin na nasa atin ang ating Panginoon? Pagka tayo nagsasalita, tayo kumikilos, tayo nag-iisip, nakikita ba? Ngayon kung hindi pa huli. Kasi dumating na Panginoon, Pasko na next week. So, ang sineselebrate natin dito, yung tao. Ang sineselebrate natin yung pagdating ng ating Panginoon. Sana pagka tayo kausap, tayo nakikita, andyan ang presensya at nagsalita tayo, sana napupuspos din ng Banal na Espiritu. Sana dala-dala din natin yung Banal na Espiritu at nakikita sa atin para sila napupuspos din ng Banal na Espiritu. Okay, good morning.